Hello mga tol, so Disney Ala TV. Lahat ng sasabihin ko na opinion ko lang to mga tol, no? Ito ay base lang sa experience ko. Yung mga 10 bagay na nagustuhan ko sa aking Aerox V2 Glossy Black. Okay, galing kasi ako sa Mia Sporty. Kaya medyo malaki yung difference. Okay, so una, mga tol, no? Yung kanyang looks. Kung makikita nyo, di ba? Napaka-pogi. Hindi nawawala sa uso. Magandang tignan, clean look, sporty look, bulky siya. Okay. Tapos kapag pinaandar mo pa siya, kinaganda niya, hindi siya ganun ka-vibrate. Try natin siya paandarin. Yan mga tol, umaandar na siya. So, rinig naman yung kanyang engine, no? Yan. Tapos, ang kanyang vibration mga boss, kung mapapansin nyo, minimal lang. Hindi siya ganun ma-vibrate. Sa iba kasi kapag binivideo nila, kitang-kita talaga yung vibration dito sa manibela. Pero dito sa atin, no, papansin nyo, minimal lang. Hindi siya ganun ka-vibrate. Hindi ko lang alam kung kapag mataas ng kanyang odo, kasi ngayon yung odo niya is 221 km pa lang. Okay? So, yun lang mga tol, no. Sa una, yun nagustuhan ko yung kanyang looks. Tsaka na rin yung kanyang idle mode. Di siya ma-vibrate, no. Pangalawa mga boss, no, dahil nga bulky siya tulad ng sinabi ko kanina, is maganda siyang i-maneuver dahil medyo mabigat siya. Oo, sabi ko kanina is galing ako sa Mia Sporty, okay? So, malaki yung pagkakaiba niya kasi medyo mabigat siya. Search nyo na lang kung ilan yung kilo niya, pero mabigat siya para sa akin. 5'5" yung aking height, and then tiptoe. Pero napakaganda niyang i-maneuver. Kayang-kaya ko. Kaya ko siyang i-drive. Tsaka kapag nag-top speed ka na, hindi ka matatangay ng hangin. Kasi nga, medyo bulky siya. Okay? So, yun mga boss, no. Yung ating pangalawang nagustuhan ko sa aking Aerox. Pangatlo na tayo mga boss. Pangatlo mga boss, no, yun, yung kanyang VVA o yung kanyang variable valve actuation. Ang sarap niyang i-maneho mga boss kasi nga yung kanyang BBA nag-activate siya kapag lalo na mag-overtake ka, hindi ka talaga mabibitin. Alam mo yung feeling na binibigay niya yung tunay na kaligayahan, di ba? Ganon, basta ang sarap niyang i-retrat sa kalsada. Okay, so ingat lang sa pagdadrive kasi nga medyo malakas yung ating Aerox, no. Hindi naman sa kinukumpetensya natin siya sa ibang motor, pero para sa akin sapat na yung kanya lakas kahit di ka na nga mag-upgrade ng panggilid eh. Para sa akin sapat na yung kanyang power. Kahit sa Hunan, nasubok ko na siya. Kung alam nyo yung nabuklod, okay, tinry namin siya sa nabuklod ng asawa ko nung isang araw. Yung pinakamataas na slant na daan is nakaya niya. Okay, so tumatakbo pa kami ng around 40 to 50. Okay, kung bababasa niyo yun, okay lang. Pero sa akin kasi, okay na yan. Okay. So, yun yung ating pangatlo mga boss na yung kanyang VVA. So, punta tayo sa pang-apat. Sa pang-apat naman mga boss, yung nagustuhan ko, yung kanyang gas lid cover. Ito, kasi nag-auto angat siya, no? Hindi kagaya sa ibang scooter na bubuksan yung gas tank. Tapos, dito naman mga boss, no, nag-auto angat pa yung kanyang gas lid cover. So, kapag pinindot natin yung fuel, angat siya. Yun. So, hindi mo na rin kailangan tumayo sa yung upuan kung sakaling magpapagas ka. Ayan, yan din yung nagustuhan ko. Kahit medyo bitin nga lang yung kanyang tangke, 5.5 liters lang, pero okay na rin kasi may mga malapit naman na gasolinahan dito sa amin. Yun lang naman mga tol, no. Medyo nag-worry lang ako dito sa kanyang gilid kasi medyo nakaangat nga. Napapasukan niya ng tubig kapag mag-wash kayo. Pero ako kasi, dahil hindi naman nabdudumihan yung bandan dito mga boss, no, ginagawa ko, pinupunasan ko lang ng basang tela, microfiber, para hindi na ako mag-wash ng buo. Pati dito sa taas mga boss, hindi ko binawash yan. Hindi ko binabasa ng tubig. Kasi nga, yun, para iwas na rin nababasa yung mga switches, para hindi mag-loose. Tapos dito na rin sa tangke, hindi na rin ako nagbabasa. Hindi ko siya pinapaliguan ng buo. Punas-punas lang. More on pinapaliguan ko siya mga boss sa likod, tsaka dito sa harap. So binabasa ako dyan. Yun. Naman mga boss, yung gas niya,
yung tipid ng gas niya, okay lang for me kasi dati nga akong user ng Mio S40, and then yung nag-a-around lang ng 32 to 33 km per liter ata yun, kasi carb type pa, no? Ngayon nag-upgrade ako ng Aerox, so medyo goods naman yung kanyang fuel consumption, which is yan, nag-a-around siya minsan ng 38 hanggang 43 km per liter, no? Yun, so malakas na siya, tipid pa sa gasolina. Yun yung nagustuhan ko na pang-anim dito sa ating Aerox 155. Pang-pito mga boss, itong kanyang gulong. Okay, 110 by 80 by 14, no? Napakalapad ng kanyang gulong, kaya ang sarap niya rin i-drive. Safe na safe ka sa kalsada or abang nagbebiyahe ka. Tapos dito rin sa kanyang likod, 140 by 70 by 14, no? Ayan, so napakalapad. So maganda siyang i-maneuver. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Ramdam na ramdam mo yung pagka big tire niya talaga. Yun, sa ibang scooter kasi hanggang 130, 70 by 13, no? Ayun, usapang rim na rin mga boss, no? Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Yung kanyang rim, yan, by 14, pareha sarap likod. Kaya medyo macho siya tignan. Napakaganda ng combination. Ang galing ng Yamaha doon sa ganong pinagparehas niya na sukat ng mags or rim kung tawagin sa iba, yung kanyang harap at likod. Okay, so dito naman tayo sa pangwalo mga boss, yung kanyang built-in hazard. Okay, meron siyang switch dito sa bandang kanan na to. I-click mo lang yan, mag-hazard na siya. Hindi kagaya dun sa dati ko kasing motor na Mio S40, kailangan mo pang dagdagan ng switch para magkaroon siya ng hazard. Yan, yung magsasabay yung magpa-flash yung left and right signal light. Turan mga boss, no, sa bandang likod, ganyan naman yung kanyang itsura. Okay, so napakaangas niya tignan, lalo na kapag gabi mga boss, napakaliwanag. Yun din yung kanyang nagustuhan ko. At itong kanyang, kasama ko na rin yung kanyang tail light. Yan, napaka-sexy niyang tignan sa likod. So hindi talaga siya mawawala sa uso yung kanyang looks. Maganda na sa harap, maganda pa sa gilid, at lalong lalo na mas maganda siya sa harap. Okay, napaka-pogi, no? Yan. Sa pang siya mga boss, dito tayo sa digital panel, kasi nga nagustuhan ko siya kasi di mo na kailangan na mag-orasan pa, kasi meron siyang built-in na orasan dito sa kanyang digital panel. Napakaganda lang, no? Tapos meron din siyang indicator ng battery. So yun lang yung nagustuhan ko sa kanya, kasi doon nga sa dati kong motor is magpapalagay ka pa ng voltmeter, tapos tingin ka pa ng tingin sa cellphone, no, kung anong oras na, kung ilang minuto kang darating dun sa inyong pupuntahan. So yun yung pang siyam na nagustuhan ko sa ating Aerox 155. Sa pang 10 naman mga boss, alam naman natin na ang Aerox is yung kanyang mga pyesa, hindi sila mahirap hanapin. Lalo na nandyan na yung Shopee, nandyan na yung Lazada. Okay, so napaka easy lang na bilhin yung kanyang mga aftermarket parts na gusto nyong bilhin. Okay, so meron pa nga pamporma, nasa inyo na lang kung popormahan nyo pa ang inyong Aerox, or kung stay na lang kayo dun sa kanyang all stock na looks. Okay, madalas kasi pinapalitan mga side mirror, ganyan, yung visor, okay, yung decals. So napakarami sa online ngayon. Di kagaya nga dun sa mga ibang scooter dyan na napakahirap hanapin yung kanilang mga parts. Sa Aerox mga boss, hindi yan mawawala. Okay, hindi, kaya Aerox din yung aking napili na bilhin, kasi hindi mahirap hanapin yung kanyang mga parts at aftermarket na mga parts. Yun lang mga boss, sana nagustuhan nyo itong ating video, at sa susunod mga boss, baka mga parts yung ating i-vlog or itagel, no, kung may papalitan man ako. Please subscribe sa aking channel. Sana nag-enjoy kayo sa panonood, at mag-comment lang kung may katanungan. Peace out!